Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Kenneth Nasrada mula sa pangkat at baitang ng Grade 11 Yumes Afternoon S3. Ikinagagalak ko na iparinig ang nilalaman ng aking talumpati na may pinamagatang ang papel ng kabataan sa pagbabago ng lipunan. Simula pa lang noon naririnig na natin ang katagang ang kabataan ang pag-asa ng bayan na sinabi ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Dito pa lamang malalaman na natin kung ano at kung gaano nga ba kahalaga ang papel nating mga kabataan sa pagbabago ng bansa. Tayong mga kabataan ay hindi lamang basta-basta tagasunod sa mga yapak ng nakatatanda. Bagkus, tayo rin mga kabataan ang tagapagdala ng bagong ideya, lakas at estratehiya tungo sa pagbabago ng lipunan. Kabataan din ang magdadala ng mga panibagong solusyon sa mga kinaharap nating suliraning panlipunan tulad na lamang ng kahirapan, korupsyon, at unti-unting pagkasira ng lipunan. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Bilang kabataan bilang mga kabataan, may mga paraan upang masiguro natin ang pagbabago ng lipunan. May mga bagay na maaari tayong gawin. Maaari tayong maging instrumento sa simpleng pamamaraan katulad na lamang sa edukasyon, teknolohiya, at advokasya. Sa edukasyon, tayong mga kabataan ay may mga karapatan, hindi ba? At isa sa mga karapatan natin ay ang karapatang makapag-aral. Ngayon, yung mga natututuhan natin sa paaralan ay hindi lamang para sa pagsagot ng mga takdang aralin o mga pagsusulit. Bagkus, maaari nating gamitin ang ating mga natututuhan upang makatulong at makaambag sa mga solusyon na mga suliraning panlipunan. Ayon sa aking nakalap na datos mula sa Departamento ng Edukasyon, dumarami at tumataas ang bilang ng mga mag-aaral na nakakapagtapos at nagpapakita ng pagtaas ng antas ng may kaalaman sa bansa. Kung kaya't bilang isang estudyante at bilang isang kabataan, huwag mo sanang limitahan ang sarili mo at ang mga nalalaman mo na umiikot lamang sa paaralan. Bagkus hayaan mong lumago ang iyong kaalaman nang sa gayon ay masiguro natin ang pagbago ng lipunan. Pangalawa ay ang teknolohiya. Mabilis na nakasasabay sa pagbabago ng mga kagamitan ng mga kabataan. Ang mga kagamitang ito ay nagagamit na natin upang makalap ang mga importanteng impormasyon at naipapalaganap natin ito gamit ang internet o ang tinatawag na social media. Isang halimbawa na rito ay ang bilis ng pagkalap at paglaganap ng mga balita tulad na lamang sa korupsyon, sa kahirapan, sa flood control na talamak na usapin ngayon. Hindi ba kapaki-pakinabang ang mga kagamitang ito lalo na sa mga kabataang tulad natin na nagagamit natin sa tamang pamamaraan. Nang sa gayon, ay patuloy na mamulat ang iba pang mga kabataan at iba pang mga matatanda sa kung ano nga ba ang nangyayari sa lipunan. At ang huli ay ang advokasya. Sa advokasya ay marami pa rin mga kabataan ang nakikilahok sa advokasya upang ipaglaban ang kanilang karapatan, hindi lamang bilang isang mamamayan, kundi maging isang kabataan. Isang halimbawa na rito ay ang Pride Month na taon-taon na idinaraos. May mga kabataan na sa tuwing sasapit ang panahon na ito ay dumarami. Dumarami sila. Dumarami tayo. Mas naipapakita nila at mas nagkakaroon sila ng lakas upang ipakita kung sino nga ba sila at kung ano nga ba ang talento na kaya pa nilang ipamalas na pilit na itinago dahil sa hiyang nararamdaman. At isa pang halimbawa sa advokasya ay ang youth-led environment, kung hindi ako nagkakamali.
Youth-led environment movement. Sa advocacyang ito ay may mga kabataang patuloy ang pagpapalaganap ng mga warnings, mga balita tungkol sa mga sakuna o tungkol sa climate change. Ilan lamang ito sa mga maaari nating gawin upang masiguro natin ang pagbago ng lipunan. Kaya bilang isang bata sa kabataan, buong puso kong naninindigan na tayong mga kabataan ay hindi habang buhay mananahimik, magiging tagapakinig, at magiging tagamasid lamang. Habang unti-unti nating pinagmamasdan ang pagbagsak ng lipunan na ating kinagisnan. Dahil naniniwala ako na tayong mga kabataan ang magiging pangunahing tagakilos tungo sa pagbabagong ating hinahangad. Hindi baril ang ating gagamitin upang masolusyonan ang mga ito. Bagkus, gagamitin natin ang ating kakayahan, talino, at kaalaman upang masolusyonan ang mga ito. Ito ang gagamitin natin laban sa mga humahadlang tungo sa pagbabago ng lipunan. At naniniwala rin naman ako na ang ating mga kaalaman at kakayahan ay walang saysay kung hindi natin isasabuhay. Aaminin ko na nakakatakot mang isipin na tayo pa bang mga kabataan ang magiging susi o kinakailangan na kumilos para sa pagbabagong matagal na nating hinahangad. Ngunit naisip ko rin na kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos para sa atin? Gayong unti-unti nang bumabagsak ang lipunan ng ating kinagisnan. Kung kaya nga't kailangan natin gamitin ang ating mga boses at kakayahan upang masiguro natin na tayo magtatagumpay sa pagbabago na ating hinahangad. At sa huli, naniniwala ako na walang sino man o walang anuman na makakapantay sa mga kabataang walang ibang hinangad, kundi ang pagbabago para sa lipunan. Hindi matatawaran ng kahit ano at ng kahit na sino ang mga kabataang tagapagdala ng pag-asa sa bayan. Bilang kabataan, tayo rin na magpapatuloy sa mga laban na kanilang nasimulan para sa katarungan, kaunlaran, at kapayapaan. Kung kaya't hanggat maaga pa, pakinggan nyo rin kami mga kabataan na walang ibang hinangad kundi ang maging huwaran para sa lipunan na aming kinagisnan. Dahil ang pagbabago ay hindi darating sa tinatawag ninyong takdang panahon. Bagkus, nagsisimula ito sa kamay ng bawat kabataan na walang ibang hinangad kundi ang pagbabago hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. Pagbabago para sa lipunan. Pagbabago para sa kinabukasan. Muli, ako, si Kenneth Nasurada, buong pusong naninindigan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan.